mahal ko yun. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Kung ayaw nyo ng cooking and sugar coating, ito ang YouTube channel nyo. And mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Lunes na naman po. At syempre, eto na naman po kami para magatid po sa inyo ng mga balita, mga aming mga komento at aming pananaw tungkol sa mga maiinit na issue. No? Marami po tayong tatalakayin. Pero bago yan, papatiin ko muna ang aking bossing. Straight from Chicago, Illinois. Boss Homer Saison. Boss, magandang gabi sa'yo. Magandang umaga sa'yo dyan sa Chicago. Nakalakos pa. Iba talaga yayamanin. No, bossing. Happy birthday, boss! Hoy, thank you, bossing. Thank you. Love you. Love you. Thank you, boss, ha. Salamat sa mga viewers natin na palaging sumusunod sa atin. Ano ba yung bossing? Sumusubaybay. Ganon. Ready na ako, partner. Oo nga. Okay, so Boss Homer, siguro simulan na natin agad ang kwentuhan natin, ano? So, yeah, we already posted yung mga topics na ating tatalakayin, no? Doon sa ating Facebook page. Okay, unang-una, doon sa mga bumabate, maraming salamat po sa inyo, no? Pero we're going to make this one short dahil alam niyo naman po, marami tayong mga inaasikaso rin, no? So, ito na, pag-usapan na natin ngayon, Boss Homer, yung ating apat na mga topic, no? We'll also discuss yung nangyaring laro nila Ryan Garcia kahapon, ha? Boss Homer, ano masasabi? Ano, nagulat ka ba doon? Na kahit si Timothy Bradley ba, boss, tumahimik na kasi sinabi niya it won't happen, an upset daw by Ryan Garcia, di ba? Yeah, hindi ako nagtaka, boss, because, actually, it was not a fair fight. Ryan Garcia came 3.5 pounds overweight. Yeah. And then not only that, pumayag yung kampo ni Devin Haney kasi dapat, boss, not only should a fighter make weight, may limitation sa sa magkanong pounds ang ma-rehydrate niya o madagdag niya during fight night. Pero pumayag sila while Devin Haney struggled to make the weight. Si Ryan was 3 pounds overweight and then walang rehydration clause. So he came as a naturally bigger fighter during the fight sa laban na. So hindi ako na-surprise. Okay, anyway, pag-usapan natin mamaya yung laban ni Hani at saka ni Haney at saka nitong si Ryan Garcia, no? But first, let's talk about itong present system ng PBA. Boss Homer, sa present system ba ng PBA, tingin mo may magcha-champion na independent team? So yan ang tanong ko sa iyo ngayon, Boss Homer. Mahirap, boss, because as we have seen in history, yung mga top picks kasi ng mga independent teams na somehow, for some reason, napupunta sa mga malalaking teams. I do have to qualify na may chance ang Converge. If Converge can get the pieces they want, presumably kung makuha nila si Balti sa draft, and then with yung magaling tong team manager ng Converge, si Jacob, diba? He's stockpiling assets. So may chance sila because they're not so willing, no, na makipag-trade unfairly sa ibang mga team, sa mga rich teams. So may chance ang Converge. Also rain or shine. Sina Coach Yang Giao, magaling din, but again, at the end of the day, the limitations ng independent team compared to budget ng malalaking team, and not only that, may mga sister team kasi sila Tingnan mo si David Morel, pupunta na yata bukas yan sa Ginebra, assuming nobody else would stake a claim. See, under the rules, yung player na if you become a free agent or available, tapos hindi ka dapat mapirma ng sister company. They call it, the terminology used is the commonly owned team. Pero sa PBA nagawa din dahil what you do is that you file just a notice, hindi sinasabi lang letter of notice, na sabihin sa ibang mga team na sister, galing to sa sister team namin.
Hinebra kami, ito galing sa Magnolia, pero we would like to bear our intentions na makuha namin kung walang aalma o walang ibang gustong kukuha kay Morel. So yun, those are the things, Snow, that makes it harder for independent teams to win a championship sa PBA. Oo nga, ang isang pinagtataka ko dito, boss, di ba, independent teams, ilan lang yan? So, technically yung totoo po na Yeah. independent teams, ang independent teams lang ko talaga dyan, Rain or Shine, Converge, Phoenix, siguro isama na natin yung Blackwater, di ba? Yes. Independent team yan no? Terra Firma. Hindi, yung Terra Firma kasi, boss, hindi mo na malaman yung ano nito, yung ugat nito kasi I know, but kung matatandaan mo, binili But yung isang subsidiary nila yung BMW. yeah. Kanila dati yun Yeah. BMW Philippines saka Yeah. sa Columbia Motors Corporation yan Binili ni RSA yan. So hindi ko natin alam kung yung sa part ng pagbili ng BMW na RSA Motors na ngayon, 'di ba baka kasama po yung Terra Firma franchise dun sa napagkaso. Kasi nakikita mo pa ba si Pepito Alvarez na nanonood sa laro? 'Di ba? Nakikita mo pa ba na may Yes. mga taga-Colombian diyan sa team na 'yan? 'Di ba? Nawala sina Gina dati yung mga eto nga si yung si Bobby Gonzales na governor nila, hindi ko alam kung SMC na 'yan o ano pa rin 'Di ba? O yung Northport, nakikita mo pa ba si Mikey Romero na nanonood? O sige, tanungin ko yung mga Oo. viewers natin. Mikey Romero franchise po yan, Northport. Pero nakikita nyo po bang nanonood pa si Mikey Romero? Paano nyo sasabihin independent team yan? Di ba? Tanungin Yes. ko, di ba, Boss Homer? Sa Northport, nakita nyo pa kung nanood si Mikey ng laro? Dati active na active si Mikey Romero dyan. Nung time na hindi pa ako nababan, pero nung latter part... Tapos ang coach ng Sorry, bossing. Yeah, go ahead. Tapos? Ano sabi mo, Boss Homer? Tapos yung coach ng Northport, bata ni Boss Al Francis. Oo. Yes. Kasi nung simula nung maging nung maging congressman si Mikey, hindi na siya active na nanonood 'Di ba? Tapos pero just the same, 'di ba? Kung sa iyo yung team, 'di ba sana lagi kang nandoon man lang sa practice o kaya nandoon ka sa mga crucial na laro, pero hindi ka na namin nakikita Hindi na natin nakikita si Mikey Romero kung kanya pa rin ba yung Northport na yan o kasi 'di ba nag-take over din at some point yung San Miguel sa ibang business ng Sultan 900 'Di ba? Nabili rin ng San Miguel yung ibang part, hindi natin alam kung kasama din yung franchise na yan. 'Di ba? Yan yung 'Di ba? Nabili yung 30% share ni RSA ng Northport Ngayon sa 30% na yun, kasama ba yung team doon? 'Di ba? So, yun yung mga gusto nating malinawan na pag tinanong mo yung PBA office, ang sagot, sir, ito po bang Northport kay pa rin, kay Mikey Romero? Ganun yung sagot, 'di ba? Whatsoever. Nasubukan mo na magtanong sa kanila, ito po bang Terra Firma kay Pepito Alvarez? Ganun ang sagot, 'di ba? So, 'di ba? Anyway, so Boss Homer, okay. So sa tingin mo, Boss Homer, mga ilang taon pa bago may mag-champion dito? At sa tingin mo ba yung build-up na ginagawa ng Converge ngayon, na una nagalit sa kanila yung mga fans, pero eventually na-realize din na, teka, mukhang tama na nga yung ginagawa ng Converge yung nagtatanking na lang sila, 'di ba? Na hindi naman dinalata, ginastosan nila yung sarili nila, 'di ba? Sarili nilang season yung sinira nila, just so lang na makapag-improve sila for the next year, part of the tactics. 'Di ba? Nakikita mo ba yung Converge ang po pwede maging independent team na first champion dito o tingin mo papayagan niya ng mga malalakas na koponan diyan? Well, whether or not papayagan ng malakas na koponan, in other than Rain or Shine, I think Converge talaga ang matawag natin, Snow, na independent. Free from influence from the bigger teams, emancipated from the influence from the league. So talagang independent. And if payagan man sila o hindi, they will build the weapons necessary to win, starting with Balti. Tapos, talking about yung mga conference naman na may imports, may budget na naman ang Converge. And we also know na unlike other smaller independent teams, itong Converge kaya ding magpasweldo ng mga mamahalin na imports. So they will have a chance, no? I think
everything will hinge or largely will hinge on kung makuha nila si Balti, which they are in track now dahil sa sunod-sunod nilang bad records the last 2 conferences. Ikaw, ano sa tingin mo? Ako sa tingin ko, kayang magpalakas ng Converge eh, 'di ba? Unang-una, they have the pieces, tapos dumadaan sila sa talagang proseso. 'Di ba? Baka mamaya yung draft nga this coming, hindi ko alam kung kailan yung draft, sa August ba? Baka mamaya may mga September, di ba? September, oo. Usually September. Baka mamaya nga dyan, may mga player dyan na biglang sasali sa draft, hindi kilala ng tao, kay Pineda din pala, di ba? Tapos biglang bubunutin na lang nila sa mga latter part. Kasi tandaan nyo yung Converse, nag-iipon ng mga second round, third round picks yan. Di ba? So, ang tanong lang ko kasi dito is yung Converge po, di ba, dumaan sila doon sa proseso, ipinasok nila sa draft yung mga player na kukunin nila, itinaguho nila galing from Pampanga. Kaso, ang tanong doon, baka yung mga kalaban naman nilang team, di ba, sa PBA, biglang kunin na lang yung instant, yung instamatic, yung mga magagaling doon sa ibang mga team, para mapalakas ulit yung team nila, pan-champion, pambulagaron sa Converse. Di wala rin. Yan yung very essence na nawawala talaga sa PBA, kaya marami rin ang talagang nawawala na ng gana manood. Kasi nga, di ba, halos alam mo na kung sino yung mananalo eh. Alam mo na kung sino yung pwedeng mag-champion eh. Ngayon pa lang ikaw, Boss Omer, alam mo na kung sino yung maglalaban sa finals eh. Di ba? Ang uhulaan mo, ang uhulaan nyo na lang ngayon yung kombinasyon eh. Yung San Miguel, syempre, sure ball na sa finals yan. Ang uhulaan mo na lang yung kombinasyon ngayon ng Magnolia at saka nung Hinebra kung sino makakatapat. Pag nagbangga yung dalawa, di ba? Pag nagbangga yung dalawa, pag nagbangga yung Magnolia at saka Hinebra, tanggal ang isa. 'Di ba? Pero pag nagbangga yung Magnolia o San Miguel, tanggal yung isa, San Miguel na nasa taas. Alam nyo na eh. 'Di ba? Pag binangga ng Hinebra sa semis yung San Miguel, tanggal yung Hinebra, San Miguel versus Magnolia. Alam nyo na eh. 'Di ba, Boss Omer? Tama ba ako doon? Tama. And then not only that, the standing reflects na yun ang mangyayari. Oo. 'Di ba? Pag simula ng conference na to, there was even hope. And we discussed this last week. May hope kasi Terra Firma and Blackwater were on top. Pero all of a sudden, balik na ngayon. Back to, kung baga sa assume your positions, your regular positions. TNT, San Miguel, Hinebra, NLEX is right there, number 4. Pero the top 3, San Miguel, Hinebra, and Magnolia. Wala pa rin, Snow. It's the same. Kaya nga, nawawala ng gana mga fans. Kaya nga eh. Tapos yung ilan na lang mga laro ito, yung Converge, lalabanan yung Hinebra sa April 27, no. Tingin mo tatalunin ng to? Eto. Maglalaban yung Hinebra at saka Converge kasi yung Converge po ngayon, parang 1-9 na sila. Tama ba ako, Boss Homer? 1-9 na yung standing ng Converge dahil nanalo sila sa nung isang araw eh, no? Meralco. Sa Meralco. Yeah, they beat Meralco. So, 1-8, I'm sorry, they're 1-8, no? They're 1-8. So, kahit manalo, kumuha pa sila ng isang panalo, hindi na rin sila aabutan ng Terra Firma at saka ng Blackwater, yung kalaban nila sa draft. Sa draft order. So, pwedeng talunin ng Converge itong Hinebra sa April 27 sa Sabado sa Aquilino Pimentel Junior International Convention Center. Tingnan mo to. Tingnan mo yung PBA page Boss Homer. Nakalagay Aquilino Pimentel Junior International Convention Center. Saan ba'y putang inang yun? Ha? Sa Cagayan yata yun. Hindi, ibig ko sabihin, boss, di ba, itinipe nyo na Aquilino, Pimentel, Gymnasium. Hindi nyo pa inilagay kung anong probinsya, anak ng teteng talaga, Di ba? Paano tayo? Yes. Ngayon nga, Snow, I have a column today. May column ako today na about San Miguel. So, I have so much distrust sa website ng PBA dahil hindi updated. So, I had to ask one of the coaches sa PBA, sa Phoenix, si Coach Jamaic Aljarin, nabigyan ako ng current stats ng mga team. So, otherwise, I would not have written that column kung mag-rely ako sa website ng PBA. Oo nga eh. Anyway, so yung Aquilino Pimentel Junior Gym, Coach Boss Homer, sa ano pala to? Sa Cagayan de Oro, tama ka, no? Yes, so, Cagayan. Yung kasi yung pino-point out ko, boss. Di ba? Namumblema na nga po kayo, di ba? Sa mga audience sa manonood, hindi nyo pa trabahuhin ng tama ng maayos yung page natin. Kasi,
Ito, Boss Homer, tignan mo, ipapakita natin, tignan natin kung lalabas to, teka lang, Boss Homer. So, ipapakita ko lang sa kanila, di ba? Kasi, spin window. Teka lang, ayan, pakita ko sa inyo yung website nila. Ayan yung website nila. Caloocan, okay. Smart Araneta. Lagyan nyo na ng Quezon City. Caloocan Sports Complex. Okay lang yan. Alam na ng Caloocan. Eto, Aquilino Pimentel Jr. Di ba? Saan yan? Ilagay nyo na Cagayan de Oro yan. Di ba? Tapos, ito, Phil Sports. Kita nyo. Phil Sports Arena. Lagyan nyo na yan. Kung saan yan. Pasay ba yan? Pasig ba yan? Di ba? Para hindi malilito. Kasi hindi naman lahat alam kung saan yung Phil Sports Arena eh. Di ba? Yes. Tulad to, Inares Arena, Pasig, nilinaw nyo. Kasi may Inares sa Antipolo. Batangas Coliseum, Batangas City. Ayan, Ninoy Aquino Stadium, Manila. Lagyan nyo na ng Manila. Di ba? Baka mamaya manood yung iba sa Tarlac. Akala sa Ninoy Aquino Tarlac. Baka mamaya may Ninoy Aquino. Di ba? Ayusin na. Sige, ito boss, okray natin yung page nila. Makaluma na yan, yung may carousel. Lumang style na yan. Ayan, luma na yan, yung mga ganyan. Di ba, boss? Tingnan mo yung Snow, tingnan mo yung team statistics. Go to a team like San Miguel. Kasi I just researched them and I could not believe my eyes. Go to San Miguel. Wala. Ayan, ayan. San Miguel. And then click stats. Teams. Ayan, teams. Yeah, San Miguel. And then stats. Tingnan mo yung stats nila. Wala, very big, no? Dapat tingnan mo yung percentage. Dito it's hard to believe na yun, field goal at saka 3-point percentage ng San Miguel. Ang hirap mag-research no? Tsaka dapat ito, boss, pag labas ng stats na to, okay na nakalabas tong part na to, pero dapat yung mga individual, nandito na rin sa baba para pag gusto mong i-research yung ni Jericho Cruz, makikita mo yung stats niya. Yes, correct. Ito pa, na siya, nakakapsulize na siya. Dapat ito nakalagay ito per game against Phoenix, against ganito, against ganon, di ba, boss? Yes. Correct. Kasi pag gusto mong pag-aralan yung nila, yung performance ng mga player, 'di ba? Kung kunyari pinagdududahan mo na may naguhulog, dapat nakita mo, ba't ganon sa against Ginebra, lagi siyang talo, 'di ba? Kasi boss, na to mapapakinabangan ito for future reference kung bibiyakin na natin ng bibiyakin niya tapos naka-selyo na siya sa another conference. Ay, naku. Anyway, so Boss Homer, tingin mo, ano yung mga kailangan pang improvement and dapat ba pagtuunan na rin talaga ng pansin ng PBA itong page na ito? Kasi ako honestly, hindi ako nagpupunta rito unless titignan ko lang yung result tsaka yung schedule. Yeah, because the website to any company is the representation of your product. And to have an accurate representation of your product, your facts must be right, di ba? When you go there, especially to us as sports writers, that is the tool. Doon tayo pumupunta. Tingnan mo yung website ng NBA.com. Ang ganda. Pag-click mo ng team, stats, nandoon na, individual, per game, minutes, nandoon na lahat. Itong website ng PBA is just done so lazily na it's a generalization lang. Tapos you have to go, kung mag-research ka ng player, individually instead of team. So, they have, but then again, you have to consider, remember yung story ng hacker? Ayaw nga pakialaman ng PBA, di ba? Ito pa, statistics lang. Oo nga So yun ang problema, the sense of priorities, the lack of oversight. Going back to the venue, ang daming turista, di ba? There are many tourists na bumisita ng Manila, mahilig ng basketball, domestic or foreign tourists. You cannot just assume na alam nila saan yung PL Sports Arena. You cannot just assume alam nila saan yung Inares, di ba? It is just, I'm just dumbfounded how, yun na nga, lazy lang talaga. It's just, you have to have attention to detail and make sure na ganoon, right? Kasi kung PBA fan ka, let's just say I'm a tourist from Baguio. I'm going to Manila and said, uy, nandito na ako sa Manila, manood na ako ng PBA game. May game yata ngayon So, you try to plan your day kasi may laro sa Aquilino Pimentel Gym and then you find out na kailangan mo pala ng airplane ride para makapunta doon, di ba? So, dapat yung mga ganyan detalye, naka-specify kasi yan, confusing yan para doon sa di ba? Tulad yan, Aquilino Pimentel Gym, saan yan?
'Di ba? Kailangan i-google ko pa ba? You think yung mga titingin diyan may ano pa, may enough bandwidth pa para sa pag-google kung saan yung lugar na 'yan? 'Di ba? So, yun lang na as easy as posting kung saan yung lugar na 'yan, ilagay niyo na yung detalye. 'Di ba? Hindi naman makakabawas yun eh, 'di ba? Mga ano nga, yung mga eskwelahan nga pag naglabas ng mga schedule nila, nakalagay kung saan yung mga laro nila sa mga presaa o kung saan man eh. 'Di ba, Boss Homer? Okay. Yeah. So next topic tayo, Boss Homer. I'll just pause for a short break ha. Teka lang, Boss Homer. I'll just pause for a short break. Babalik ko kami agad ni Boss Homer with our next topic. Pag-usapan naman natin. May mga trades ka bang mga hawak ngayon, Boss Homer? Mga possibilities? Pero tingnan natin, ano ang dapat gawin ng PBA para bumalik ho yung sigla ng tao na manood doon sa mga venue? Kasi iba nanghihinayang na eh. 'Di ba? Yung iba sinasabi, hindi, pag sa Maynila lang, pag sa probinsya pwede. Pag-usapan natin yan. Kailangan mo ba ng kotse pero hindi ma-approve sa brand new? Heto ng solusyon dyan! Boss Guapo Cars! We offer high quality, pre-owned cars available for auto financing. Basta kompleto at late sa mga requirements mo, pwede ka na ma-approve as fast as 1 day. Guaranteed yan! May CMAP o Replevin records ka? Okay lang yan, sagot kita! Tawag na sa mga numero na nasa inyong screen. And follow our Facebook page. Boss Guapo Cars. Pangarap mong auto, mapapasayo. Garantisado kay Boss Guapo. Okay, may nag-comment po dito. Ang sabi, Idol Snow, balik ka na sa PTV Sports. Hindi na ho siguro. Medyo busy na ho tayo. Tapos, bumalik ho ako doon dati. Nag-trending nga po yung ibang mga story namin eh. Kaya lang, iba na ho yung direction ng management doon eh. Hindi na ho katulad dati. Siguro kung papayag ho sila na ako yung humawak talaga solely, po pwede. Diba? Kaso kung may masusunod, ako ba? Siguro gawa natin ng make PTB4 great again. Bring back Snow Badwa. Talaga kinukuking mo ako, boss ha? Ikaw ha? Lagi mo ako kinukuking mo ako lagi. Hindi, ha? boss, talaga if somebody asks me about you, nagme-message sa akin, even some of my friends sabi, di ba Snow Badwa sa ano yan, sa PTB4 dati? Sabi ko, oo. He was the man who made PTB Sports what it used to be. I cannot say anymore that what it is now kasi iba na, di ba? Iba na pag wala si... So even sa mga comments natin, di ba, I see, we're not patting ourselves in the back here. Kita naman natin sa mga comments na, ang ganda ng PTB4 dati, ganito, gano'n. So, yun, hindi ako nagtakas, no, na there is a clamor for you to come back. Lalo na, kailangan natin ng good reporting, good journalism sa sports din. Hindi, ako naman kasi, Boss Homer, ang tanong ko, nagagawa naman na natin ngayon online, di ba? So, what's the purpose pa na bumalik tayo doon, di ba? So, it's not saying na hindi na natin gusto yung TV, kaso iba na yung sistema doon. Tapos pangalawa, eto, nagagawa naman na natin dito. Nasa bahay ako, di ba? Nagagawa ko. Di ba ikaw, nasa bahay mo, nagagawa mo. Ba't kailangan mo pang humanap ng amo, di ba? Para gawin yung bagay na gusto mo. Diba? Tsaka ano na tayo, sabi ko nga po, retired na tayo talaga sa sports writing, no? Tumutulong na lang tayo sa spin, no? At passion na lang ho natin yung magsalita dito at magbasa-basa. Diba? Pero wala na eh. Anyway, Boss Homer, saglit lang ha, may ipapakilala lang ko sa'yo. What is Go for Gold? Ayan, yung iba ho, kasi akala yung Go for Gold, tungkol lang ho yan dun sa mga atleta natin. Ito, pakinggan ho natin. What is Go for Gold? As an athlete, dapat lagi kang ready to take center stage. Hindi mo alam kung kailan ka mabibigyan ng break na manalo. Basta't may preparasyon ka at tiwala, winning can happen anytime. Same with playing the scratch card that has been supporting me for years. Luck can strike anytime, basta't laban lang. Manalo ng up to 1 million pesos, play our Go for Gold card. Okay, pwede ho kayo manala ng up to 1 million pesos. Just play Go for Gold cards. Okay, Boss Homer, ito na yung tanong ko sa iyo ngayon. Ano yung dapat gawin ng PBA para maibalik yung mga tao na manood sa mga venues? Kasi divided yung tao ngayon eh. Although marami talaga yung nagkikriticize dahil sayang daw yung mga pagkakataon na may mga laro tayo na hindi naman tinatao. Diba? Kumbaga sayang daw yung kuryente. Diba? Ganun yung mga katwiran ng mga tao eh. Di ba? Ito, katulad itong ano, boss, ha? Tingnan mo, ipapakita ko itong sa Tribune, ha? At, teka lang, boss, ha? Hiramin natin yung video ng Tribune, ha?
ng Daily Tribune para makita ho ng mga viewers natin na talagang medyo nakakaawa na ho, nakakalumbay na yung sitwasyon po ng mga teams natin. Ayan, oh. Uy. Tingnan mo yung venue, boss, oh. Hindi ba? Yeah, kasi if you don't provide context dyan, no, na telling them na PBA game yung pinauran, baka akalain lang na laro ng mga sports writers lang, no? Oo, ganyan din laro. Baka nga mas marami pa yung mga tao sa ano ngayon eh. Sa kila Boss Dodo na nagpa-finals ngayon eh. Isipin nyo to, Oh my goodness. mas marami pa yung mga team. Isipin nyo, so, alam nyo, ang nakakaawa dito, hindi ko lang alam kung mali yung angle ng Tribune, ano? Baka, hindi, pero ayun yung mga teams eh. Tama ba ako? Ayun yung, asan ba yung mga teams? Andi dito sa side na to? Kasi asan yung mga pamilya ng mga player? So, ibig sabihin, yung pamilya ba ng mga player, hindi na rin interesado manood? Boss Homer? Oo, tapos napakaliit ng venue, no? This is the, Ninoy Aquino Stadium ba to? Oo, ano na Aquino Stadium to kung hindi ako nagkakamali. 'Di ba? Oh my God. Oo, nakakaano naman, no? I mean, it's not embarrassing, it's just sad. Kasi nga, there was once a time that the PBA was number 1 in Asia. 'Di ba? Oo. Pero Pero boss nung eto, may mga nagsasabi na tao na hindi, Snow, ganyan din naman nung panahon ng mga 80s eh. Pagka naglalaban yung ibang mga team na hindi gano'n sikat nun, hindi rin tinatao eh. Ganon din ba nun, boss? If you may recall, nung araw ng mga 80s, hindi naging ganito ba? Naging ganito ba ka pathetic yung yung viewership, yung audience? On an age when talaga maraming tao na. No, maraming tao, boss. I was a big fan of Crispa Redmanizers and the rivalry with Toyota, the teams like Yotex Wranglers, or Presto, ang daming tao, boss. And then, when I became a sports writer in 1993, fans ako ng Sweep Mighty Metis, and I remember ang daming taong nanonood. Dati pa nga, boss, yung All-Star, tinatawag yun na North versus South. Naglalaro sila sa Cebu Coliseum. Cebu Coliseum is huge, and they fill it up to the What rafters, is boss. go for gold? Oo nga. As an athlete, dapat lagi kang ready And to the take PBA center was stage. And the Hindi mo PBA alam was kung so kailan big ka back mabibigyan then, ng boss, break na na manalo. yung mga local sports writers nga, hindi lahat nabibigyan ng credential. Pinipili lang nila, parang 2 lang yata binibigyan, 3. Ganon sila kalaki ang PBA. Ngayon, even if they give some reporters credentials, unless na-assign sila ng editor, but ka gusto mag-cover? Wala namang sigla, di ba? Ngayon nga pati Other than kung may finals. Ngayon nga pati mga vloggers parang inaano na nila eh, no? Parang binibigyan na nila ng accreditation eh. Dati ang hirap kumuha niyan, 'di ba? So, yeah, go ahead, Boss Homer. So, okay. And then back in the day, boss, if you were a writer, pinag-aagawan niya ng mga reporter na, boss, papunta sa editor. Boss, assign mo ako sa PBA this year, di ba? Kasi yung iba, tinatapon lang sa bowling, sa arnis, sa darts, yung mga smaller sports. Pero yung PBA, pinag-aagawan. Ngayon kaya, boss, pinag-aagawan pa ba, boss? Hindi ko alam eh. Alam mo, ang dapat gawin dito ng PBA is they have to find a solution para mailapit ulit sa tao yung liga. Kasi it's not doing them good eh. Kasi, di ba, yung mga issue, yung mga unfair trade, tas eto, may mga magaganap na naman ng mga trade anytime soon. Kasi, alam naman natin na may isang team na nagpapalakas, na independent team, hindi nila karancho. So, chances are, pwedeng ang gawin nila, Boss Homer, is abata na agad, no, na wag lumakas ng gusto tong kung ano man to, kung converge, 'di ba? So tatapatan na, lalagyan na agad nila ng palalakasin na agad nila yung mga teams nila. Kaya nga nakita mo, naka-ready na agad yung mga Arvin Tolentino, yung mga, alam niyo, ang paghahanda niyan para sa converge, saka para sa rain or shine lang naman saka siguro para sa token text na rin. 'Di ba? Pero yung iba mga team naman, hindi na halos pinaghahandaan itong mga koponan na 'to eh. So yun yung nakakalungkot. Kasi dapat, 'di ba, yung San Miguel nag-champion nakailan na yan eh. Yung Ginebra nakailan na yan eh. Dapat sila naman yung mga bumababa sa ilalim, tapos yung mga nasa taas,
Yung mga nasa ilalim dati, sila naman yung mga tumataas. Kaso hindi, sila yung permis na nasa taas na nasa. Ikaw ba boss yung yung team governor nung o kaya yung sports director nung kumpanya na yan na lagi nananalo, happy ka ba? Matutuwa ka ba? Knowing na 'di ba? Yeah, and importante is also no, kung makatikim ng championship, let's just give an example, makatikim ng championship ang isang independent team, it would re-energize the other independent teams na, oy, may chance para din tayo. So, gagasto tayo. We will spend resources para lalong gagaling ang team natin, di ba? So, it's a ripple effect. By the same token, kung hindi manalo yung independent team, so after every season or conference, sasabihin nila, diling naman tayo mananalo, ba't pa tayo mag-waste ng resources? If our purpose is marketing, nandun din naman pangalan natin as a participant sa PBA, siguro pwede na yon. Pero if you want to really advance your product, you want to win a championship, you want to compete for a championship, you want to go to the semifinals at least. Pero yun na nga, it's so hard. It's just parang utopia lang. Kasi tingnan mo nga, look at this conference. At the beginning, happy tayo. There was such enthusiasm, there was hope. Kasi yung Terra Firma at Blackwater were together up there in the standings. Pero ngayon, Blackwater, 5 in a row nasalo. Ang Jeep, I think 2 in a row. So, wala. Balik na rin sa normal. It's San Miguel, Magnolia, and Ginebra. The top 3 in the standings. Okay. So, yun. Yun ang that's the thing that's driving away the fans. Alam mo, Diba, boss? ang pinaka-basic lang dyan, boss, para bumalik ulit yung mga tao, magka-interest, siguro, balansin na ho yung yung mga teams, di ba? Wala naman, hindi naman makakabawas ng pagkalalaki nyo yan, kasi hodang mahaba ho yung buhok nyo, o maikli ho yung buhok nyo, o skinhead ho kayo eh. Hindi makakabawas ho ng pagkalalaki kung papayag ho kayo na balansin ho yung lineup natin lahat. Di ba, boss? Yeah. Yun nga mahaba. That's the thing. Yun nga mahaba na yung buhok mo pag dududahan ka ng bakla eh. 'Di ba? Ngayon hindi ko makakabawas ang pagkalalaki. Kung papantayin na ho natin yung mga team natin, yung hahayaan na ho natin na balanse. Sige, kung ano yung lineup ng Converse, kung ano yung lineup ng Rain or Shine, pantayin natin. Kasi tama ho yung sinabi ni Coach Yenggao eh. 'Di ba malakas yung Rain or Shine? Malakas. Kaso, mas lumalakas yung mga kalaban. Yun yung problema. Yung Rain or Shine, hirap na hirap magbuo ng team para lumakas. Di ba sinatsaga ho nila yung mga bata, hinihinugo nila. Ngayon, pag malakas na ho yung mga bata na yan, overpower ng mga PhilAm, ng mga kung saan galing ng mga team, yung mga super, dapat magagaling sa Terra Firma tsaka sa North po, ayan, pagsasama-samahin sa isang team, super team. Di ba? So yun lang ho yan, babalik ko yung tao diyan pag nabalanse ho natin yung mga teams natin. And then pangalawa, 'di ba? Gumawa ho kayo ng mga storyline, gumawa ho kayo ng intriga diyan, wag ho kayong matakot. Mahirap po kasi sa mga yan, takot-takot sa intriga eh. Kaya nung time ko doon, nung andiyan dyan ako, lagi akong pinapagalitan. So ano na naman yung sinulat mo? Ano na naman yun? 'Di ba? Kasi pag gumawa po kayo ng intriga, mas napapansin po ng tao yan. Pagka mga safe na story ang ginagawa nyo, gaya ng mga paborito nyo writer na Ginebra won over this, Ginebra won game result. Diyos ko, napanood na nila. Tingin nyo, babasahin pa ho yung game result. Di ba? Yeah. Tama, di ba, boss? Tapos eto let's be fair with all the teams. Kung yung Northport, no, gaya nga nitong pinapakita ko ngayon, di ba? Kung yung Northport, kung yung Northport, kung yung Rain or Shine, naglalaro po sa maliit na Coliseum, katulad po nitong Ninoy Aquino, dapat paglaruin yung tinuyong Ginebra dyan. Di ba hindi yung porkit pag Ginebra, pag San Miguel na, sa MOA na ho kayo, kaya sa Araneta Coliseum, punuin nyo, ipakita nyo, kaya nyo punuin yan Ninoy Aquino na yan. Di ba? Diyan nyo paglaruin yung Ginebra. Tama ba o mali? Kasi Boss Homer, ang tanong dito, bakit? Porkit ba dinadayo yung Ginebra, ilalagay nyo na sa mas malaking venue? Ano to? Parang second class citizen itong mga Rain or Shine, doon sila lalaro. Tapos pag Ginebra, Matic at Araneta, gano'n, yung mga mahal. Diba? Nakaka-insulto din sa mga team owners yun,
'Di ba? Hindi porket wala kaming hatak, parang hindi nyo na kami agad binibigyan ng chance humatak ng tao. 'Di ba, Boss Homer? Diba? Yes. Kung Baka din it's also a financially motivated move sa PBA kasi smaller arena, smaller ang renta. So they realize naman siguro na wala namang manonood nito. So we just reduce our overhead para, maliit ang overhead natin, diyan lang natin ilagay. But Tapos, at the end of the day, that's not fair. Diba? You're not giving the same amount of attention or preference yung mga maliliit na team. So, halatang-halata ang favoritism, di ba? kasi 'di ba, kung paglaruin niyo din yung Ginebra doon sa Ninoy Aquino Stadium, 'di ba? Tapos pansin niyo, lagi silang weekend lang. 'Di ba? Oo, hatak 'yan. Ba't di niyo ilagay sa ng weekdays? 'Di ba? Dalasan niyo yung weekdays nila para mahatak niyo rin ho ng weekdays. Kasi, kumbaga, given na ho na Ginebra, hahatak ng tao, tapos ilalagay nyo pa ho ng weekend. O, edi doble. Diba? Ilagay nyo sa gitna. Tingnan natin kung hahatak yan. Diba? Tapos pangalawa, boss, nanlibre na ho kayo ng ticket nyo dahil malapit na ho yung 50th anniversary nyo, hindi nyo pa ho sinagad. Ba't hanggang 100 lang ho ang nilibre nyo? Hindi nyo pa ho ilibre yung buong isang araw na yon. Diba? Tapos every week, kayo ng libreng 200 ticket. Diyos ko, 200 ticket, 500 ticket, kayang-kaya nyo yun eh. Yung isang arena, magkano laman yan? 4,000. Di ba, boss? Kaya even if Snow, even if you give the tickets free, yung sa higher sections, if free mo na lang, wala namang mawala from a marketing point of view. I said this on the show already na. Yeah. That's what airlines do. Yung pag makita na ng airline na malapit na ang even here in Chicago, let me just give you an example. Here in Chicago, the Chicago Bulls. Kung pupunta ka ng game day, tapos malapit na ang tip-off sa game day. Like for example, ang laro mamayang gabi. So this morning, if I go to a box office, marami pang available na seats, murang-mura na lang ang benta dyan. Because the rationale, the wisdom behind it is it's better to get certain small dollars for that seat compared to getting $0, di ba? So ganun din sana ang mentality ng PBA, yung marketing nila na ano ba tayo? The arenas are gonna be full anyway. So those seats are not gonna make any revenue. What if ibenta lang natin ng 20 pesos? Di ba? Then you accomplish two things. Instead of zero revenue for those seats na walang bumibili, you get a certain amount, 20 pesos or 50 or whatever, but most importantly, you get butts on the seats. Di ba? So doon lang, I'm not a marketing major, pero it's just common sense. Di ba? Oo nga eh. Sabi nung barkada ko nung high school ako sa St. James, si Christopher Coronel na nanonood. Christopher, andyan ka pa ba? Kanina ka pa pala nagpabate. Dapat to, boss. Dala sa na yung libre. Kung ako to, boss, di ba, itapon ko na tong conference na to. Sige, papanoorin na natin ng libre para at least makilala ng mga tao yung mga player. Di ba? Makilala nila na pogi si Andreas Kahilig. Di ba? Na pogi si ganito mga player. Ang dami mga pogi yung pang-attract nyo to sa mga ano eh. Tapos gawin nyo. Kunyari, Sampalok Day. O, PBA is Sampalok Day. O, lahat ng mga taga Sampalok, basta't may ID kayo ng barangay, libre ho kayo. O, di ba? Yeah, tapos, that's a good idea. Pwede ninyong gawin, Caloocan Day. O, lahat ng mga taga Caloocan, libre ho kayo. Di ba, that way, iniikot nyo, nirurotate nyo, nag-PPR po kayo doon sa mga, mga barangay. Di ba kasi, yung mga politiko nga ho, bumababa sa barangay eh. Di ba? So, kayo pa ho. Hindi naman kawala. Kayo ba? Tanungin ko yung mga yung mga opisyal ng PBA. Happy po ba kayo na nilalangaw po yung mga venue ninyo? Tinatawanan kayo? Di ba ang hirap maglaro nun ha? Shoot ka, tas hihintay ka ng crowd na papalakpak, wala ka nadidinig, tas pagtingin mo, puro lamok. Di ba? Tapos ang ginagawa nyo pa, dinidiliman nyo na lang yung mga paligid. Ang problema nyo, may mga vlogger na nagpo-post ng picture. Hindi na nila iniilawan yung mga boss ha? Parang yung ginagawa ko dito, walang ilaw yung paligid. Di ba? Yeah. So, mahina yung paligid. Hindi mo kita. Di ba? Naglolokohan na lang tayo. Di ba? Yeah. Lagyan lang, if they wanna
don't wanna show the empty seats, lagyan ng kortina, di ba? No? Oo, okay. Lagyan nyo Hindi. na lang. Lagyan nyo na lang. Ibalik Ibalik nyo na lang yung bubble. sabi ko, Snow. Ha? Ibalik na lang yung bubble. Yeah. It's, I don't know. Tapos, ano, you invigorate the fan base, yun na nga. Dito, give you another examples, no? Last year, pumunta ako ng department store. Nag-shopping kami ni Mrs. ng grocery. May namimigay ng libreng ice cream. Itong Tilamok. I was so surprised na libre, 100% free. So, dinala namin sa bahay, tinikman namin. Ever since, we always buy Tilamok kasi masarap. So, yun din na sana mentality ng PBA. You show the people na, oh, libre, punta ka dito. What if they like the product? Let's just say you give 10,000 or whatever in the course of a season na libre mo 10,000 mga fans na nanonood kasi i-rotate mo nga Caloocan Day, Quezon Day, whatever. So at some point in the season or the year, nakalibre ka ng 10,000. What are the odds of some of those people really liking your product and coming back next season to pay, di ba? To watch the game. So yun, pastikin mo yung produkto mo. Kasi wala namang nanonood, walang mawawala sa'yo. Kaya nga, hindi, tsaka ano ba to? Hinahabol nyo pa bang kumita sa ticket? Barya-barya na lang yung ticket na yan. Di ba hinahabol nyo pa ba? Punuin nyo, pahiyain natin si Snow tsaka si Homer, papasukin na natin ng libre yung mga tao. Ginagawa nyo rin naman yan eh. Ano, akala nyo, hindi ko alam. Pag napuno yung general admission dati, boss, tapos wala nang pumasok, wala nang bumili na, binapababa din naman nila sa baba eh. Di ba? Yeah. O, di ba? Ginagawa din namin yun sa Cebu. When I was still with the Cebu City Sports Commission, may tournament kami. Tapos, sarado na ang ticket office, yung box office kasi nagsimula na ang games. Then, pag bakante yung lower ball, yung mga nasa taas, pinapababa namin. Oh. Kasi it's just good from a visceral point of view and marketing point of view. It's so good to see na, puno ang lower ball mo kaysa doon sa general admission, di ba? Alam mo, ako nga boss kung yung MPBL nagpatuloy sa akin, hindi ko binubuhat yung bangko ko. Baka ngayon ang presidente natin si Manny Pacquiao eh. Yung plano ko doon boss, talagang iikot ng mga barangay yung mga teams na yun eh. Tapos once a week, yung mga team, kunyari yung team ng Tarlac, ay wala na palang Tarlac, hindi ba nakabayad? Yung kunyari, yung team ng ng Quezon City, ha? Yung team Quezon City boss, twice a week, meron silang schedule na practice doon sa mga barangay. Doon sila mag-ensayo kasi whether we like it or not, kahit team Quezon City hindi rin kilala ng mga team ng mga taga Quezon City yung mga player nyo. Dahil hindi naman sikat eh. Let's face it, iba pa rin yung mga PBA player. Pero ito, nararamdaman na rin natin yan, parang MPBL na rin po yung PBA, hindi nakilala yung karamihan sa mga player. Di ba? Yes. Yung post ko nga nung isang araw, boss, halos sabihin ko sa PBA, mas sikat pa nga si Peniquito kaysa sa ilang mga player nyo eh. Sino hindi sang-ayon? Like, heart ko kayo, mag-comment ko kayo ng tawa kung sang-ayon ko kayo sa akin. Mas sikat pa si Peniquito kaysa sa ibang mga, kanino? Caralipio. Kilala mo si Caralipio, boss? Kilala mo si Simon Camacho? Kilala mo si... Di ba? Yan nga, boss, yung headline ng hindi headline but main PBA story ng Spin, yung si Brian Santos nag-highest pointer ng Converge. Di ko kilala. I was like, sino to? Di ba? Yun yung sinasabi ko. Kaya ngayon, yung PBA, i-market nyo. It will start, yung pong pagpunuhunin nyo ng venue, it will start, one, with a balanced competition. Di ba? Two, with the proper marketing program and campaign. Di ba? So, may manonood sa inyo, pag kilala nila yung mga player, pagkakilala nila yung mga teams na naglalaban-laban, kaso mo, hindi nila kilala eh. Diba? Tapos yung ticket ilibre nyo na muna yan. Para lang minsan ganyan yung negosyo eh, diba boss? Ako, negosyo, pamigay muna ako mga free, diba? Free lugaw sa mga unang linggo. Diba? Pag nakasanayan nyo, tsaka na ako bobomba ngayon ng pagbayad. Diba? Andali, alam nyo yung sa totoo lang yung PBA napakadali yung i-market niyan. 'Di ba? Napakadali yung i-market niyan. Tapos yung kunyari, kailangan nyo tapos kunyari, 'di ba, may mga sponsor kayo mga Honda, iparapol nyo sa mga tao. Huwag nyo lang ipamigay sa mga player 'yan. 'Di ba, may mga nag-MVP, bibigay mo pa yung motor. Tingin mo, igmamanehohin ng PBA player yung motor mong Honda Beat.
Tingin mo, mamanihoy niya. Ipapasa lang niya sa driver niya yan eh. O sa kamag-anak niya. Iparapol mo sa mga tao yung mga Honda mo. Di ba, Boss Homer? Yung tao, Yeah. yung tao ang bigyan mo ng ano, yung tao ang pasayahin nyo, hindi yung mga PBA player. Di ba? Dito sa NBA, boss, pag manood ka ng game, eh may free t-shirt na yung sa upuan mo, may nakasablay na free t-shirt. And that's not necessarily coming from the Bulls itself. Galing yan sa sponsors nila. So the PBA can lift a page of that strategy na, for example, kunin mong may isang sponsor ang PBA, sabihin mo, ngayong araw na to, pwede ba mag-sponsor kayo ng mga t-shirt para sa mga manonood? Parang incentive nila na besides buying the ticket, may t-shirt pa. So pag uwi niya, may t-shirt that would commemorate or parang bang souvenir. So yung ticket mo, not just giving you an experience to watch the game, may souvenir ka pa to remember that experience na Kaya, pumunta ka ng PBA game. Tapos, how about halftime show, boss? Di ba? Pwede rin. Magagawa ka ng magagandang halftime show. ang problema nga, Boss, sa halftime show nila, kahit yung mga artista ayaw nang pumunta PBA, wala naman nanonood dun, wala namang tao. Ikaw artista Oo, ka, Boss? walang- Ikaw artista ka, kakanta ka ba dun sa di ba? Ano yan? Ikaw lang ang pag-ibig sa... Tapos mga nasa paligid mo, puro upuan. Di ba? Magko-concert ka Yeah. na lang sa YouTube. Di ba? Tsaka yun, dapat yan, ang dami mga vloggers po, pwede naman nila. Tapos mga artista sila mga kasama. Dali-dali yung i-market talaga ng PBA. Maipabalik lang natin. Eto, simulan nyo na muna sa ilibre nyo na muna yung ticket. Tama yung sinabi ni Mac Andaya eh. Ano ba yung sinabi ni Mac Andaya, boss? Alam mo, kahit to si Mac Andaya, kahit mukhang mahina ang ulo nito maganda ho yung naging suggestion ni Mac Andaya. Di ba yung yung ticket? Nabasa mo ba yon, boss? Wala, boss. Ano sabi niya? Teka, hanapin ko yung sabi ni Mark Andaya. Teka. Mark Andaya. Isa nyo nga sa akin yung kay Mark Andaya. Tama ba? Ano pa pangalan nito? Mark Andaya. Iba-iba yung spelling eh. PBA, ayan. Meron siya statement eh. I-share ko sa mga viewers natin Ticket. PBA ticket. Ayaw lumabas sa akin Mark, ano ka naman Sikat ka naman Bakit ayaw lumabas? Pero suplado rin yan eh. Simula na naging artista eh. Ha? Ito na. Ito sabi niya Noong April 7 pa pala niya to sinabi to. In my honest opinion, PBA logically needs to do something big and unprecedented to bring back the league to the people. With PBL and PSL drawing big crowds in their game venues night after night. Ito ginagaya ko lang ko yung boss ni Mac Andaya para natural na natural. Okay. Sabihin na natin na libre ang entrance sa mga tao. Gusto manood ng live. Nandun na talaga yung interest sa mga tao pumunta sa mga venues. Di ba? At manood. Prominent people, politicians, businessmen, at mga masang Pinoy talagang napupunta masayang nanonood. Ano yung big and unprecedented boom na maaari nilang gawin? Siguro, ito, i-forward ko na ng konti Pero siguro, can they try opening Araneta Coliseum and MOA Arena for free to the public and mga PBA games and other venues? Malulugi. Pag nakita ko mga games, talagang makanti naman yung mga seats Lugi naman anyways for sure. With this, baka bumalik ang mga manonood kasi libre na ang entrance. Baka lang, they need to try this. Take a risk. Ayan. So, ginaya lang natin na konti para may effect yung boses ni Mac Andaya. Pero, yun, maganda yung idea ni Mac Andaya, boss, na ilibre na natin yung ticket, di ba? Kasi parang ano yan parang yung tama yung sinabi mo kanina, boss yung nagpatikim ng ice cream ng libre, di ba? Nagustuhan mo, bumili ka na ulit ng bumili. Di ba? Bumili na, boss. It's been a year. I've been buying regularly. Pag maubusan na, bili na agad. So, the investment they gave me, which was like $14 or whatever, it had multiplied so many times over. Oo. Kasi nga, na ganun lang yan marketing. Like I said, di ako marketing major, boss idol, pero, it doesn't take a genius to make those little things, di ba? Boss Homer, eto may nagtatanong sa akin, si Harris Valdez. Sige guys, kung ikaw ang maging commissioner, anong plataformang gagawin mo? Ikaw, Boss Homer, sagutin mo muna siya. Ikaw muna, Boss Homer. Gusto mo pa sagutin o gusto mo ako na sumagot ng diretso dito kay Harris? Sige nga, istobado ako, ikaw ang commissioner ng PBA. Anong Ikaw na, gagawin mo? boss. Ha? Ako?
Ako? Ikaw kasi may background ka, dati kang commissioner sa MPBL. Ito. Assuming na ako magiging commissioner ng PBA, pero suntok sa buwan mo ito matindi pa sa suntok sa buwan to. Assuming na sinabi ng PBA, nagkaroon ng milagro, di ba? Binulungan ni Jesus ang lato ng mga board na gawin yung commissioner si Estobado. Alam niyo una kong plataforma? Lahat ng mga may sister teams, ibenta nyo yung tigda-dalawang team ninyo. Ibenta nyo, huwag kayo sakim. Diba? Hindi pa pwede porkit gusto ko yung Ginebra, maraming fans. Gusto ko yung San Miguel kasi yan yung main team namin. Gusto ko yung Magnolia kasi may mga history din yan. Dyan namin binabato yung mga pogi ng mga player May glamour yan Hindi pa pwedeng ganon. Diba? Isa lang. O siguro, payagan natin hanggang 2. O yan yung una nating plataforma. Tapos pangatlo, ang pangalawa, diba? Lahat ng mangyayaring laro, lahat ng mga rules, ako ang gagawa, bubuo ako ng team, ng technical team. Ako ang gagawa, lalaruin nyo lang. Di ba? Kasi inilagay nyo akong commissioner dito. Babalansin natin ang mga laro. Tapos dahil hindi na balanse yung mga team, try natin kakausapin natin Ginebra, San Miguel, Token Tex, NLEX, etc. Protektahan nyo yung 5 player nyo. The rest, i-redraft natin yan. Iikot-ikot sa inyo lahat ng mga teams yan. Di ba? Yun ang unang-una kong gagawin dyan. Boss Homer, babalansihin ko lang lahat yan. Pag ako yung naging commissioner ng PBA, bitawan nyo yung tagi-tagisa din yung sister team. O kaya tigdadalawa na para balansin na tayo. Kasi ito yung totoo, boss yung SM gustong pumasok sa PBA niyan kung walang sister team. Di ba? Oo, kasi 'di ba yung si Hans willing din at saka may resources din, kayang-kaya mag-PBA team, 'di ba? Ang problema, papayag kaya ang board, boss, papasok ang SM? Hindi, kaya nga boss, yung SM hindi na papasok yan kasi ganyan hindi papayagan ng board yan. Pero kung magiging balance, mawawala yung mga sister teams, tapos mawawala yung mga farm teams, 'di ba? Papasok ko yung SM. Boss, can you imagine tatanggalin yung mga farm teams sa whatever, yung mga sister teams na non-performing naman, tatanggalin mo tapos palitan mo ng strong group athletics, chooks to go at SM? Can you imagine gaano gagaling ang PBA? Di ba? Yun nga ang problema, boss. Kaso paano nga kung papasok yung mga yan? Yun nga kung converge na papaso na Di ba? Gusto na rin bumitaw Yung Blackwater gusto nang bumitaw. Di ba? So, yes. Hindi, kasi hanggat walang competition dito, alam nyo in 10 years, lubog bagsak ng PBA. Kasi problema na to 5 years ago, di ba? Lumala na ngayon, wala na halos nanonood. Imagine niyo next 10 years. Baka last na nila yung 50th year nila. Di ba? Sabi ni Aldrin Paredes, Sir Snow, paano kung sabihin nila RZ MVP doon sa plataforma na kung ipipilit mo na ibenta ang sister team namin, out na kami kasi sila lang ang kumakabal. Matanong lang, boss, no? Sige, out na kayo. Mag-out do yung MVP group. Akin lahat ng mga player nyo. Ibebenta ko yung prangkisa nyo. Out na kayo Diba? Ibebenta ko yung prangkisa nyo. Depende yan kung isasama nyo sa kontrata nyo yung mga player nyo. Pasosweldo nyo. Ano gagawin nyo sa mga yan? Di lugil ego lang kayo. Sumusweldo yung mga yan. Diba? Dati ginawa na San Miguel yan Hindi, alis na lang kami. Diba? Nung nag-away sila ng Rain or Shine, kami na lang aalis. Di umalis kayo. Diba amin na yung mga player nyo, ibebenta ko sa SM yan. Diba? Sasabihin ko sa Chooks to Go, Chooks to Go, aalis na yung San Miguel, sa inyo na yung San Miguel. Bunutan kayo ng bunutan kayo ng SM, Chooks to Go, tsaka yung yung ang mga pumapasok dyan, yung Nickel Asia, pumapasok yan, tsaka yung Family's Brand Sardines. Yun yung sinasabi nilang dalawa So ayan, bunutan kayo dito. Kung sino makabunot sa Ginebra, inyo yung lineup ng Ginebra. Diba? Sabi ni MD FAC, bastos pa nga ang pangalan mo Ogag talaga to si Snowbado. Paano ako nag-i-ogag? 'Di ba? Binabalanse nga ho natin yung yung liga 'Di ba? Hindi ho tayo nagmamagaling. Nagbibigay lang ho tayo ng suggestion. 'Di ba, Boss Homer? Oy, Boss Homer. Ano? Yes. Correct. Suggestion lang 'yon kasi it's a hypothetical. Alam mo naman, they don't understand the concept of being just giving an opinion, informed opinion. Kasi hindi nila alam, dati kang MPBL commissioner, boss. Founding MPBL commissioner, Sayang nga yung MPBL, ang dami natin plano dyan. Pero binurao tayo ng binura. Sige, inyo na yan. Alam nga naman, pagpilitan ko yung sarili ko, hindi ako kakapit sa patalim dyan.
inyo na yan. Di ba? Anyway. By the way, by the way, speaking of MPBL, di ba may story tayo na nabugbog yung referee? Yung sa Abra, yan yung alam mo, nung time ko sa MPBL, yan yung sinabi ko, dapat magigpit tayo sa security. Anong ginagawa ng security nila dyan? Di ba? Kasi hindi mo maiiwasan Oo. yung ganyan. Kasi sabi ko nga, lahat ng mga team gustong manalo. 'Di ba? Tapos wag natin papasukin yung mga politiko na directly mag-manage ng team kasi hindi magpapatalo yung mga yan. Sa election nga hindi nagpapatalo yung mga yan. Paano pa kaya yung laro ng basketball? 'Di ba? Pagka yan, hindi sila nagigpit yan, magkakaroon ng bang, bang, bang dyan sa loob ng ano niya. Huwag kang magulat kung biglang nagkabarilan dyan. 'Di ba, boss? Yeah, it's sad. Tapos yung mas masaklap yung GAB, walang ginawa, di ba? Yung panggap. The GAB should have initiated an investigation. May police power naman sila overseeing the league such as the MPBL. Pero wala, they just allowed the MPBL to investigate on its own. So may narinig ako, boss, hindi ko pa ma-verify. That's why I didn't write about it yet. Pero parang tapos na daw yata ang investigation ng MPBL. And then, ang referee, yung binugbog, yun pa yata ang nasuspend ng 2 weeks. Yung referee. Yung referee Yeah. ba? Bakit? Kasi daw, the team that was one of the losing team, nag-request daw ng review. So when the MPBL reviewed it, nakita daw maraming lapses ng mga referees. Pero that does not justify na nabugbog, boss. Allegedly, ha? Kaya nga eh. Hindi, dapat, dapat sinuspindi mo yung referee, ibinan mo rin yung nambugbog. Tsaka yung kung napatunayan, di ba? Para balanse tayo. Yes. Suspindi mo yung referee dahil mali-mali yung pito mo, kung ilang laro yan, pero iban mo ng isang season yung yung bodyguard tsaka yung politiko man na nambugbog. Di ba? Kaya niya? According to my sources, hindi pa final, hindi pa naglabas ang MPBL ng official statement. Pero part of the agreement daw, they have come to a conclusion na, masuspend yung referee. Tapos yung 3 tao daw na involved sa pagbugbog ng referee, banned na daw from MPBL games. So yun ang So inaantay ko lang. Nag-text ako kay Commissioner Kenneth Doremdes. Alam mo naman si Kenneth, di sumasagot yan eh. Basta pag sumasagot lang yan, pag favorable ang interview, kung pupuriin mo yung liga, ganito. But when you talk about things that are uncomfortable, they suddenly have difficulty talking. So yun ang problema. A commissioner should be available in good times or bad. Oo nga. Di ba? O kaya, maglagay kayo ng media bureau head ninyo, yun yung sasagot kung ayaw ninyo yung commissioner na masuntok. Di ba? Para lang maklear yung mga issue. Kasi ang nangyayari dito, parang mga nakatago ang tumbong ninyo pagka mga ganyan ng story eh. Pero, anyway, so... Say what you want about the PBA, Snow, but this clown stuff like this na binugbog yung referee dyan sa MPBL, it will never happen in the PBA. Di ba? Oo. Hindi naman kasi wala kasing mga mga corporate teams kasi to, 'di ba, boss? So medyo Pino. Yeah. Hindi katulad ng mga teams na mga 'di ba? Gangster mentality, 'di ba? Yes. Yun nga lang ang nakakalungkot, no? Pero anyway, yung mga comment ng mga tao diyan, no, bigay. Uy, isa pa pala, boss Homer, nung yung NCAA, hinayu pa kayo, nananahimik kayo sa issue ng Policarpio? Yung kay Policarpio, Ano ba latest dito, boss Homer? May natanggap ka ba? Wala, boss. Like I said, the NCAA is just hoping that the news cycle will wash away Policarpio's Policarpio's controversy. But dapat wala naman bayag yata yung mancom ng NCAA, boss eh. Kasi if you really want to have an appearance of, na malinis yung liga niyo, that the players that are playing are actually eligible to play, walang mga falsified documents, then you should have investigated this. Diba? So, pero wala eh. So, it just speaks to the lack of regard for fairness, integrity, yung mancom. Diba?
Oo. So nag-hope lang sila na mawawala na yan. Tomorrow it would eventually become yesterday's news. Pero hindi, boss, because Policarpio, whether the NCAA likes it or not, he's going to be a star. He is, if not already a star at LaSalle. So every time he plays a game in LaSalle, people will remember, galing yan NCAA, hindi pala eligible yan. Di ba? Pero ako ito lang ang masasabi ko dito Yung pong NCAA, may second tranche na ho kami ng mga detalye, mga dokumentong hawak Pag hindi nyo pa rin inaksyonan nito, talagang puputukan na namin kung sino po mga nakaupo ng mga chairman dyan, kung sino mga nasa mancom yan. No, iisa-isahin na ho natin yan, papangalanan na ho namin kayo kung inaakala ninyong matatakasan ho ninyo itong kaso na to Tapos ito pa, yung Jam Sports na yung pong Jam Sports na basketball clinic, ingatan nyo ho yan mukhang marami ng panlolokong ginawa yan, buong Pilipinas pa, nangungulekta ng 12,000, 6,000, ingatan nyo. Ingat ho kayo doon sa Jam Sports Mukhang may kabulastugan ho yung may-ari niyan pero itong NCAA, NCAA po kayo nasabi, gawa nyo ho ng hakbang yan. Hindi nyo po pwedeng palusutin ng basta-basta yan Hindi po pwede. Okay, so Boss Homer, punta na tayo sa Honey and muna okay? Honey, tayo na sa dilim. Pero teka lang, Boss Homer, we'll just pause for a short break. Kailangan mo ba ng kotse pero hindi ma-approve sa brand new? Heto ang solusyon dyan. Boss Guapo Cars. We offer high quality, pre-owned cars available for auto financing. Basta kompleto at late sa mga requirements mo, pwede ka na ma-approve as fast as one day. Guaranteed yan. May CMAP o Replevin records ka? Okay lang yan, sagot kita. Tawag na sa mga numero na nasa inyong screen. And follow our Facebook page. Boss Guapo Cars. Pangarap mong auto, mapapasayo. Garantisado kay Boss Guapo. Okay, salamat kay Robert Viola tsaka sa Boss Guapo Cars. Salamat din sa Maidas, Boss. Salamat din sa Fitness Army. At thank you rin sa Game Changer kay Gian Pagdalunan. Gian, salamat sa Game Changer t-shirt natin Mga suoto natin na Game Changer. At saka salamat sa Pizza Hub nila Ros Juarez, yan sa may Malabon. Maliit na kumpanya yan, pero napakasarap po ng mga pizza nila. Boss Homer, ikaw, baka may mga thank you ka, may mga sponsors ka na mga gustong batiin. Go ahead. As usual, Maida Sports, tsaka yung Viva Promotions, kaibigan natin yun. Anak ni Sean Gibbons, nagpo-promote ng maraming mga Pilipinong boxers. Yun ang tumutulong sa atin, sumusuporta. Oo nga. So ito, may mga nagko-comment, baka maging volleyball na ang maging liga ng bayan ngayon. Di ba? Okay. It already is, boss. It already is. Kaya nga mas sikat na nga yung mga di ba? Pag pinag-aagawan yung mga babae, yung mga natin di ba? Yung mga volleyballs natin, mas sikat pa nga. Mas may mga endorsement pa sila ngayon kaysa yung mga PBA, di ba? Pansinin mo, mas may endorsement pa sila ngayon Ito, Boss Homer, yung naging laro ni Ryan Garcia, anong ibig sabihin nito for world boxing and for the career of and the excitement do sa division na yan na dating nilaroan din ni Manny Pacquiao? Well, it makes the sport exciting, obviously, pag may controversy, And then, the thing that makes the moves the meter of any sport is the personality. Itong si Ryan Garcia, boss, personality. He has millions of followers on Instagram. So, kilala siya even with the young kids, the people outside of the purview of boxing. So, yun ang tinatawag na, nagta-transcend, a star that transcended his sport. So, it's good for boxing, guys like Ryan Garcia. In terms of his reign at first of all, di siya nanalo, boss. Tinalo niya si Devin Haney, pero hindi siya nanalo ng corona. Kasi nga, he was overweight during the weigh-in. He did not make the weight limit. He was 3.5 pounds overweight. Pumayag lang si Haney on the condition na he was paid $500,000 per pound na overweight si Ryan. So 1.5 yata yung nakuha niya doon 1.5 million. Yeah, 1.5 million, boss, which was $500,000 per pound overweight. So pinatuloy ang laban. And then on the condition na walang rehydration clause, meaning to say, kasi alam mo naman, boss, you know this, you've covered Manny Pacquiao many times. Di ba, pag after the weigh-in ng isang boxer, makakain na sila. They can drink, they can eat whatever they want. So, tinatawag na nagre-rehydrate. So, they gain as many as 20 pounds, boss, the next day, di ba? During the fight day. So,
the fight between Haney and Garcia, boss, mayroong limit sa rehydration. Pero, nang nagbayad na si Ryan, tapos pumayag si Haney, okay, tuloy na lang nating laban. So, hindi mo, kung matalo man ako, even if he beats Haney, hindi niya makuha yung bakos ni Haney kasi nga overweight siya. But at the same time, naghingi din ang kampo ni Ryan, sige, hindi namin makuha yung bakos mo pag manalo kami, pero wala tayong rehydration clause. So as a result, on the day of the fight, talagang mas malaki si Ryan, boss. So kaya, tinumba niya siya, tinumba niya 3 times, tapos tinalo niya. So, as in terms of winning the championship and the landscape of the welterweight division, si Haney pa rin ang champion. Pero in terms of the popularity of the sport, nadagdagan ng konti kasi nga si Ryan Garcia is nag-inom pa nga ng beer, boss, during the weigh-in kung nakita mo. So personalities like those. Even during the time of di ba naalala mo si Senator Manny, when he was a champion, hindi niya masyadong na-maximize yung endorsement niya dito sa US kasi si Senator Manny sobrang bait, wala siyang mga controversy, di ba? So yun. Pero si Garcia, he will never be the same fighter as Senator Manny Pacquiao na according to yung 6th division champion. He will never reach that level. Pero in terms of endorsement and marketing dollars, magaling si Ryan Garcia. So that's yun ang summary ko, boss, sa fight last Saturday. Magandang fight ito, boss, oh. Sabi ni Rob Reyes, Idol Snow, gusto mo pick star player kasama artista na may asawa, nag-check-in? Aba, matindi to, ha. Sige, padala mo nga sa akin, tignan natin, basta hindi AI yan, ha. Padala mo sa akin. I-PM mo, ha. Wait ko. Okay. Ano daw, boss? Meron daw. Hindi, marami naman yan, boss. Walang mga, alam mo naman minsan yung mga player, boss, matindi yung libido niyan, eh. 'Di ba? Ang dami niyan, mga nauulol pagka nakakita ng mga babae ang mga 'yan. Meron nga ako dating player, boss, na kilala, eh. Dinalan ko ng chicks. Laki ng bumper ng chicks, eh. Aba, nung nakita ng player, ganoon na agad, eh. Kala mo na ulol na, eh. 'Di ba? Dumadabid na yung dibdib, eh. Dumadabid. Okay. Anyway, si Robert Viola nasa Taiwan pala. Happy birthday daw, sabi niya sa akin. Anyway, thank you sa'yo. Boss Homer, ito na. Punta muna tayo sa mga trade. Boss, ka-birthday mo, boss. Sino? Yes. Hindi, punta na tayo sa mga trade. Kanina pa iniintay Akala ko. ko birthday niya. Hindi, bumati lang siya ng happy Yeah, birthday. sige, boss. Kasi may doktor ka. Okay, go ahead, boss. may doktor ako, boss. So, ano yung mga trade mo dyan? Wala ako nahanap ngayon, boss. Hindi ako nakapag-trade kasi nagte-training po ako. Wala po ako injury sa kamay, ha. Pinapababa lang ho namin yung odds namin. No, kasi nagagalit yung mga sponsor ko. No, titirahin mo yan, eh. Pataasin mo ulit yung odds. Gawin mong 100, 800 ulit. Ngayon, 100, 1,000. Yung 100 nyo tama sa akin ng 1,000. No, abangan nyo yan. Tuloy-tuloy ang training ko namin. Ayan, wala ho ako injury. Pero may pilay to, boss. Nalinis na. Okay, Boss Homer, ano yung mga trade natin dyan? Isa lang, boss. It's they're working a deal right now na gustong kunin ng Ginebra si Shonny Winston, boss. Wow! Okay. So, paano mangyayari dito? Well, I was told, sources told me na ang Ginebra, boss, gusto nilang kunin pero willing lang silang magbigay ng second round pick. So, ang Converge naman, kailangan namin ng fair and just compensation. Kasi ito si Shonny, number 1 pick. Magaling maglaro, he had proven himself. Tapos number 9 overall last year, but bibigyan lang ng second round pick, di ba? So, kung magtaka yung mga viewers natin, listeners natin na sinulat ko sa spin, tapos parang hindi namin ni Coach Timcon, obviously, yes, of course, di niya inaamin dahil hindi pa nangyari ang trade. And besides, ayaw nila, boss, na maunahan sila, di ba? Diba? Okay, so what you're saying, boss, is yung Ginebra at saka yung Converge nagne-negosasyon na ngayon to get Shonny Winston. Yeah, they're having conversations, boss. Okay. Kasi tingnan mo naman, there's the rationale. You always when you look at trades, you have to look at the detail. Yung sabi nga nila, the devil is in the details.
So nandoon, so you look at ba't mangyari to? Why is it possible? So kung tingnan mo, boss, yung guards ng Ginebra, tumatanda na, boss, 'di ba? Si LA is 39, I Yeah. think. Tapos Stanley. si Pringle is 37. Tapos si Narj Pinto is 33. So at some point, nangangailangan sila ng replenishment, not only of talent, but young blood sa backcourt nila. And then if you factor also na nawala si Jeremiah at saka nawala si Jamie Malonzo due to injury. So talagang kailangan nila ng tulong. Kaya Even Tim Con himself. Kaya nga Sabi nga ni Tim Con, maski nga sa MPBL, di ba? They will explore MPBL. So yun ang lay of the land ngayon, boss. Kaya nga si Morel, boss, hinarbat na nila sa Magnolia, di ba? Di ba? Yes. Ano pa? Yes. Ano pa mga trade mo, boss? May doktor kayo. Ano pa mga trade mo? Yun lang, boss, kasi yun na nga, yung sabi mo last week, hindi gumagalaw yung mga team kasi malapit na matapos ang elimination round. Yun ang cut-off date eh. Sabi ng kaibigan nating agent na si Marvin Espirito, may cut-off date, boss. Parang at the end of elimination round yata, wala nang allowed the trade. So they're working on a very small window. Kaya Tsaka ito pa isa. medyo tahimik ang mga team. Tsaka ito pa, boss, mukhang yung Ginebra tsaka yung Converse nag-uusap ng diretso ngayon, ha? Kasi nga, ito ang totoo dyan, ha? Si Boss RSA po, gustong kunin talaga ito pong si Justin Arana. Sinabi naman natin, di ba? Pag gusto ni RSA, syempre, kailangan natin gawa ng paraan to. Gusto ni Boss RSA. Alpansis, ano na latest? Nakuha nyo na ba si Alana? Yan ang gusto ko, si Alana, ha? Kunin mo na. Teka muna, boss. Ginagawa namin para. Okay. So gustong-gusto nila makuha sa Converse si Justin Arana, no? Dahil gustong-gusto daw ni RSA si Justin Arana. Ang problema, ang sabi daw ng Converge, no? Sabi ng ating kuliglig, no way. Okay, no way. Pero ang alam ko, parang itong Converge, nag-uusap din para kay Sidney Onwubere, parang ganun, boss. Tapos may Jeyo Ambohot pa ng mga involved. Ang hindi lang unang nangyayari ngayon is wala pa hong trade na nagaganap kasi busy pa rin yata si Boss RSA. Tapos tinitignan pa ho nila yung magiging posisyon ng mga draft. Kaya ho, hindi pa gumagalaw. Pero ang sabi nga natin, no, dahil nakita naman nila ng mga nasa taas pa yung mga San Miguel teams, hindi ho muna sila gumagalaw. Tingnan natin sa off-season yan. Kasi umangat yung yung mga Northport at saka ito pong Terra Firme. Pero ang sinasabi ho natin... NLEX, boss. Yung NLEX. Yung Stephen Holt, ayan, malapit-lapit na ho yan. Tsaka ho yung Arben Tolentino, abangan nyo po yan. Pati yung Will Navarro, yung mga yan, gagalaw na po yan. I-update po namin kayo in the next few days. Diba? So, tignan natin, So, yung Shawnee Winston, yan, gagalaw yan. Yung Jeyo Ambohot, alam ko, parang open na yung Converge na ibigay sa sa Ginebra o doon sa ibang mga teams na may gusto kay Ambohot. Marami rin mga nag-i-inquire dyan. Pero other than that, may iba ka pa bang alam, Boss Homer? Wala, boss. May tanong ako sa'yo. Ang ganda ng pinakita ni parang naka-recover na. Si Ian Sanggalang, untouchable mo yan, boss? Hindi ko alam, boss, kung interesado yung Converge. Hindi ko naman nakakausap talaga yung mga taga-Converge, di ba? So siguro tanungin mo kung interesado sila kay Ian Sanggalang in case papalit kay Jeyo Ambohot, di ba? O kay Justin Arana. Tingnan natin kung interesado sila kasi boss, not just Converge, but baka yung Ginebra, di ba? Kailangan Japet Aguilar is not getting any younger, di ba? Baka kailangan nila ng big man doon, di ba? So, hindi natin alam. Pero yung mga big man naman ng Ginebra, pwede naman nilang abangan niya. Kukunin nila lang sa ibang mga teams siya. Madali na nilang gawa ng paraan yan. Diba? Ngayon kasi, ang priority kasi for big man dapat yung Magnolia. Kaso nga, nagka-injure yung player ng Ginebra nga. Diba? Sila Jeremiah Gray, tsaka itong si bakit sa kanila muna mapunta si Arben Tolentino? Diba, boss? Anyway. Yeah, so, makes sense. Boss Homer, mukhang meron kang trip sa doktor ngayon, no? Ako naman, birthday ko, gusto ko na rin magpahinga kasi galing din ako sa training. Abangan nyo yung announcement namin regarding sa Abadwa Feniquito fight, no? June 1 po ito, tuloy na tuloy po ito. Wala po tayong injury. Pay-per-view yan, boss? Boss, pay-per-view? Mura ba? Mag-uusap kami ni Junie ng pay-per-view kasi kakausapin yata namin yung Viva kasi mataas yung demand no, sa viewership. Tapos parang hindi na makakasa lahat sa Maidas Hotel yung mga manonood. So pay-per-view, sabi ko wag niya mahalan, mga 50 pesos lang. Pwede na yun, boss, di ba? 50 pesos o kaya 99
99 pesos, 'di ba? Hindi naman katulad ng Pacquiao na 500 pesos, 'di ba? So tingnan natin. And we promise you this is going to be tough and exciting, no? At magiging maganda. 'Di ba, boss? So medyo pinapalis boss. medyo boss pinapalis na lang namin yung bilis ko no? Medyo tsaka nagpinataba nila ako ng konti ngayon nung nung team ko para daw, ayan ayan. Nakita mo? Di ba? Ha? Naku. Makikita mo? Ayan, boss, gulpi yung ko, yung fighter na kalabang ko. Boxer yan. Anyway, so, Boss Homer, maraming salamat sa'yo. May mga sponsors ka na gustong thank youhan. Hinihintay na rin ako ng mga bata sa likod. Boss Homer, may mga gusto kong thank youhan. Thank you, boss. Thank you, Midas Corporation, as usual, boss. Punta sa website nila kung gusto niyong mag-abroad, mga nurses, mga architect, doon kayo. Magaling yan. I-place kayo niya ni Serge Ben. They're very good company, reliable. Lahat, boss. Ayos ang Midas Corporation. Okay, ako naman, boss. Salamat sa Midas Corporation. Siyempre, Boss Bien, and then Boss Guapo Cars, and then Game Changer. Yung mga damit natin sa Game Changer yan. Fitness Army ni Rendon Labador. Boss Rendon, gandang gabi sa'yo. At saka sa Pizza Hub ni Rose Juarez at siyempre sa Go for Gold. Thank you so much po. Abangan niyo po. By the way, boss, shout out din ako kay Mel Lantin. Siya yung may-ari ng Fitness 21 doon sa Las Piñas. And he is the man behind Kai Soto playing really well sa Japan B-League. Wow. And the way Kai has performed, and parang talagang makeover ni Kai from a physical, from a mental, lahat talaga napakagaling ni Mel Lantin. And Kai is on track to go to the NBA Summer League. And sana magpatuloy ng partnership nila ni Mel Lantin. Fitness Fit 21 doon sa Las Piñas. Kung gusto nyo maging Kai Soto, doon kayo. It's a very good company. Back to you, Idol. Okay, Idol, maraming salamat sa iyo. Good luck sa yung check-up later. No, Mark Anthony Flores, mga tropa natin nanonood again. Bye-bye. This has been Snow Badwa and Boss Homer Saison on behalf of Boss Dodo Katakutan na may laban po ngayon. May laro po sila, championship. Maraming salamat po sa inyo and see you again next week. Bye-bye, Boss Homer. Bye-bye. Thank you. Love you. Bye, Boss Idol. Happy birthday. Thank you. Enjoy. Bye-bye.